presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, oh welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang ayaw na makapasok sa langit? Sino ba ang ayaw mapabilang sa kaharian ng Diyos? Wala. Tayong lahat, inaasam ang ating puso na maranasan natin ang langit. At tayo nagpapasalamat dahil ang banal na misa ay isang pagtikim ng karanasan ng kalangitan ng Diyos. Pero para matikman natin at malasahan tunay ang kaharian ng Diyos, bitawan muna natin nagpapabigat sa ating mga puso at damdamin. Ang ating mga galit, hinanakit, inggit, pag-aalala at takot. Kapatid, hilingin natin sa Diyos na linisin ang ating kalooban para tunay nga na muli siyang makapasok dahil ang langit ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mga pagkakataon na kung saan hinanap natin ang langit sa mga material na bagay, sa mga bagay dito sa mundo, pagsisihan natin ito, lalong-lalo na ang ating mga kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos. Naway sa awa at pagpapatawad ng Diyos, muli nating matikman Kanyang kalangitan at muli tayong mapabilang sa Kanyang kaharian. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mong iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang padala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Havan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan, ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya?
mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan, patungo Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapin ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo.
Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at manggagalait ang iyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng propeta at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Can we greet each other? Happy Blessed Sunday po sa inyong lahat. No? Happy Blessed Sunday po. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na namatay. At pagkamulat niya, nakita niya na siya'y nasa langit. Dito po sa langit ay may pila. Sila po ay pumapasok doon sa gate ng langit. Ito pong lalaki, papasok na sana siya doon sa gate, hinarang siya ni San Pedro. Sabi, hep, 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 hep. Sandali, hindi ganon kadali nakakapasok dito, sabi po ni San Pedro. Bakit naman po, San Pedro? Sabi ng lalaki, nandito na po ako eh. Sandali, meron munang test. May pagsusulit. Nagkakamot po ang ulo itong lalaki. O sige po, wala naman ako magagawa, sabi ng lalaki. Ano pong test? Spelling test, sabi po ni San Pedro. Spelling? Mahina pa naman ako dyan, sabi ng lalaki. Ano pong i-spell, San Pedro? Spell love, sabi niya. Dali lang pala, sabi ng lalaki. Love, L-O-V-E. Pagkasabi po, biglang nagbukas yung gate ng langit, sabi, Hallelujah! Lumabas po yung mga anghel, lumabas yung mga santo, wine-welcome siya, pinapasok po siya sa paraiso. Pagkaraan po ng isang linggo, ito pong lalaki naglalakad, nakarating siya dun sa gate ng langit. At nakita po siya ni San Pedro. Sabi, uy, nandiyan ka pala dito. Pinalapit po niya. Pwede bang ikaw munang magbantay dito sa gate? Kasi piyesta ko eh. Bababa muna ako doon sa mundo. Makikipagpiesta muna ako. Makikipagsaya muna ako sa mga tao para naman mabless sila. E ano pong gagawin ko? Sabi ng lalaki. Basta't kung ano yung ginawa ko sa'yo, bago mo papasukin yung mga kaluluwa dito, itest mo sila. Simple lang ha. Kamukha nun sa'yo, spell love. Huwag masyadong pakakahirap. Ganun po ba? O sige po, sabi. At umalis po si San Pedro, ito pong lalaki, siya nagbabantay sa mga nakapila, pinai-spell niya ng love. Kaya lang, habang nagbibigay daw po ng test, itong lalaki, dun sa malayo, dun sa huli ng pila, meron daw pong kumakaway. Isang babae, sabi, yuhu! Sabi, pinakatignan daw po ng lalaki, yung misis niya. Namatay na rin. Tumatakbo daw po yung kanyang asawa. Nilampasan yung mga tao, sabi, Honey, sa wakas, tingnan mo na, nagkita rin tayo, pinagdarasal ko, salamat sa Diyos. Pwede na tayo magsamang forever and ever and ever, sabi po ng babae. Simangot po yung lalaki. Sabi po, hep, 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 hep. Hindi naman ganong kadali nakakapasok dito, ha? Ha? Bakit? Nakikita mo ako nagbibigay ng test dito? Anong test? Spelling test, sabi po ng lalaki. Anong i-spell? Ito ha, spell Czechoslovakia, sabi niya sa asawa niya. Kayo kaya nyo? Kahit nga po ako, magkamali ako. Ang tanong, mahirap ba talagang makapasok sa langit? Kasi tinatanong po ng isang tao dito sa ating nabasang ebanghelyo, Panginoon, kakaunti lang ba ang maliligtas? Mukhang napakahirap po na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kasi ang sagot ng Panginoon, pakinggan nyo, subukan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Strive to enter the narrow gate. Ano ba naman yan? Sawa na tayo sa makikipot dito sa mundo. Makipot na nga ang mga daan natin at kalsada dahil nakaparada lahat ng mga sasakyan. Makipot na po sa palengke at sa mall dahil sa dami ng mga tao. Makipot na nga pag nagko-commute tayo sa mga jeep at bus kasi yung katabi mo sobrang taba.
Pati ba naman sa langit, makipot pa rin? Opo, makipot ang daan papunta sa langit. Sabi nga ng kanta, there is only a stairway to heaven. Pero, ang mabuting balita, bukas pa rin ang langit para sa ating lahat. Amen? Walang sinabi ang Panginoon na nakasara ang pintuan ng langit. Ang sinabi lang niya, ito'y masikip. Narrow does not mean no. Remember that. Kaya nga kung ikaw ay nahihirapan ngayon sa buhay mo, kapatid, hindi ibig sabihin niya na tinataboy ka ng Diyos, nire-reject ka ng Panginoon. Difficulty does not mean impossibility. Kaya nga kapag nahihirapan ka, ibig sabihin, kailangan mo dagdagan ang sipag mo. Basta't ang mahalaga, nakahanda ang langit para sa mga may gusto nito. Amen? Ang kasabihan nga po, everybody wants to go to heaven, but not everybody wants to die. Unless you die, you will never go to heaven. So kailangan na po natin magpakamatay, ganun po ba, para tayo makaakyat, makapasok sa langit? Hindi naman po. Ang kailangan lang natin ngayon ay patayin ang ating pagkamakasarili, ang ating kayabangan. Unless you die in yourself, you will never experience heaven. Parang bang sa edukasyon lang, lahat gusto mag-graduate, pero kakaunti lang yung gustong mag-aral. Di po ba? Lahat gustong yumaman, pero kakaunti lang yung gustong magpawis, magtrabaho, magsipag, dumiskarte. Lahat gustong ng tunay na matamis na pag-ibig. Pero kakaunti lang yung mga gustong maging tapat at magsakripisyo. Ang langit ay handa para sa ating lahat. Pero ang tanong, handa ka ba na magpasakop dito? May dalawa pong susi para maranasan natin ang langit at para tayo'y mapabilang sa kaharian ng Diyos. Una, makakapasok ka lang sa langit sa tulong at grasya ng Diyos. We can only enter heaven. We can only be saved through the loving mercy of God. Kaya nga ang sabi ni Jesus, many will attempt to enter and yet they will not be strong enough. Entering heaven is not a matter of strength or intelligence. Heaven is a matter of grace and mercy. Wala naman yan sa lakas mo eh. Tungkol yan sa lakas ng Diyos. Hindi ko po alam kung napansin nyo, kung nabasa nyo ito sa Biblia. Si Moises, yung tagapagbigay ng batas ng Diyos. Siya mismo hindi nakapasok sa promised land. Siyang nagbigay ng batas ng Diyos, siyang unang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Bakit hindi siya nakapasok sa promised land? May pinapakita sa atin. May tinuturo sa atin ito. Ang ibig sabihin, kung makakapasok ka man sa paraiso, hindi yan nagdidepende sa pagsunod mo sa batas. Tayo'y mapapabilang lang sa langit dahil ito'y kagustuhan ng Diyos. Para saan pa ang pagsunod natin sa mga batas ng Diyos? Kung hindi rin naman pala assurance ito na tayo'y makakapasok sa langit. Mga kapatid, kaya ikaw ay masunurin sa kagustuhan ng Diyos. Kasi yan ang pagpapakita ng pagmamahal mo sa Kanya. If you follow God's law just because you want to enter heaven, then you are selfish. But following God's law should be a sign of your love for God. Amen? And when you love God, automatically you become part of heaven. Because heaven is a place of love. Tanong ko lang po sa inyo, lahat ba ng mga tao papapasukin nyo sa bahay nyo? Hindi po, di ba? Sinong papapasukin nyo sa tahanan nyo? Yung mga gusto nyo lang. At ganyan din po pagdating sa langit. Pagdating ng araw, kung makakarating man po tayo sa langit, alam niyo po, ang makikita niyong itsura ng mga tao doon, nakanganga, nakabukas ang kanilang mga bibig. Bakit? Hindi makapaniwala ang mga tao. Kasi meron kang makikitang tao doon sa langit
na inaakala mo hindi naman talaga karapat-dapat sa langit, pero pinapasok siya ng Diyos. Baka mapapatanong ka, Panginoon, bakit mo pinapasok yan? Kilala ko yan. Ang dami kayang utang niyan, hindi pa binayaran. O baka ang iba sa inyo sasabihin, Lord, pinapasok mo yan? Babaero yan. O baka ang iba sa inyo magreklamo, Panginoon, hindi naman bagay ang taong dyan dito Number 1 na marites yan, chismosa yan. Baka sirain lang yung mga ibang tao dito sa langit. Mga kapatid, hindi natin mako-question ang Diyos. Dahil desisyon niya kung sino ang gusto niyang papasukin sa langit. Dahil ang langit ay tahanan ng Diyos. Hindi ikaw ang may-ari ng langit. Ang langit ay sa Diyos. At gagawin niya ang kanyang gusto. Amen? Wala tayong karapatan na questionin at tanungin, sino ba ang karapat-dapat na mapabilang sa langit? Dahil ang batayan palagi ng Diyos ay awa at grasya. Amen? Gusto ng Diyos May magagawa pa ba tayo? Wala. Hindi po ba? Kapatid, ayusin mo naman ang iyong pag-iisip at pananaw. Baka yan ang magiging dahilan bakit hindi ka makakapasok sa langit. Oo, masikip daw ang lagusan papasok sa karya ng Diyos. Pero baka naman mas masikip, mas makitid ang iyong pag-iisip. Amen? Kung makitid ang iyong pag-iisip, magiging mahirap para sa iyo ang mapabilang sa langit. Lawakan mo ang iyong pag-unawa. Ang malawak na pag-unawa ay may pagmamahal. Palagi kang humingi ng tawad sa Diyos. Palagi mong hilingin ang kanyang awa. Pagkatapos mong ginawa ang lahat na makakaya mo, isa pong makapangyarihan na dasal, sabihin mo, Panginoon, maawa ka sa akin dahil ako'y makasalanan. Wala naman po perpekto sa atin dito. At makikita mo din ang mga tao, mga kaluluwa sa langit, hindi perpekto. Pero sila'y naging perpekto dahil sa awa at grasya ng Diyos. Palagi kang magpakumbaba sa Diyos dahil siya lang ang may lakas para ipasok ka niya sa langit. Pero pangalawang susi, makikita po natin ang susi para tayo makapasok sa langit, sinabi mismo ng Panginoon. Ang ganda nga po ng translation nito sa English Ang sabi ni Jesus, try your best to enter the narrow gate. Ayan po ang pangalawang susi. Ang pagsusumikap, trying our best, striving, enduring, persevering. Hindi ka makakapasok sa langit, hindi ka maliligtas. Kung hindi mo sinusubukan, kung hindi mo binibigay lahat. Amen? Tandaan niyo po, anong pinakamahalagang kautusan sa Biblia? Di ba? That we should love God with all of our mind, with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength. Lahat-lahat. Wala ka dapat tinitira. Dahil kapag may tinira ka, kasalanan yan. Ibig sabihin, ibigay mo lahat-lahat sa Diyos. Ibigay mong the best mo sa Diyos at ibibigay din ng Diyos sa iyo ang the best. Amen? Sa tingin niyo po ba, kapag binigay mo na ang lahat sa Diyos, hindi ba maaawa ang Diyos sa iyo? Hindi ka ba niya papapasukin sa langit? Di ba kapag binigay mo ang lahat-lahat, wala nang hindi magiging mahirap para sa iyo? Tanong ko po sa inyo mga mag-asawa, mahirap po ba ang buhay pag-aasawa? Yes or no? Ba't tahimik kayo? Umingiti na lang yung iba. Yung mga ibang lalaki, ayaw magsalita. Tinitignan na masama ng misis nila. Ulit po, mahirap po ba ang buhay pag-aasawa? Yes or no? Depende po. Kung ginagawa niyong mahirap ang buhay pag-aasawa, talaga magiging mahirap yan. Hindi po ba? Kapag ang isa ay sinungaling, kapag ang isa ay matampuhin, kapag ang isa ay may bisyo, kapag ang isa ay nangungwenta na, talaga magiging mahirap ang iyong pagsasama. Di po ba? But my question is, if you did your best, if you gave your all, will your marriage become still difficult? No. Hindi po ba?
Kung ginagawa nyo, makakaya nyo. Kung ginagawa nyong the best nyo, sa tingin nyo po ba, magiging mahirap ang buhay nyo mag-asawa? Di po ba hindi? Ganyan din po sa pag-aaral. Kayong mga estudyante, tatanungin ko kayo, mahirap ba ang pag-aaral? Yes or no? Depende. Kung ginagawa mong mahirap ang pag-aaral, kung ayaw ng bata ang kanya pinag-aaralan, magiging mahirap yan. Di po ba? Kung hindi nag-aral yung bata sa quiz, talagang mahihirapan siya. Di po ba? Paano hindi magiging mahirap ang sabi ng nanay, mag-nursing ka? Ayaw talaga ng bata. Ang gusto niya, musika, mag-conservatory. Nalaman ng nanay, pinagalitan, nung sabi, wala naman pera dyan eh. Ay, hindi, mag-nursing ka. Kaya nga napakabigat, hirap na hirap, walang pumapasok sa isip nitong bata. Pero kung gusto niya yung kanyang pinag-aaralan, magiging madali. Hindi po ba? I want you to remember this. Your attitude will determine your altitude. Ulitin ko po yun. Your attitude will determine your altitude. Kayo nga po, your attitude will determine your altitude. Anong ibig sabihin? Yung ugali mo, yan ang magiging basihan kung gaano kataas, kalayo ang mararating mo sa buhay. Altitude ay ang taas. Attitude, yan yung ating ugali. Kung masama ang iyong ugali, sa tingin niyo po, ano ang mararating mo? Anong mararanasan mo? Di ba masama rin? Pero kung maganda ang iyong pag-uugali, kung the best ang iyong pag-uugali, ano sa tingin niyong mararating niyo sa buhay? Di ba magiging maganda din at the best ang iyong kalagayan? Noong pong 2022, meron pong nag-interview sa akin na isang vlogger. Ang pangalan po niya ay si Magandang Ani. Senior na po. Yung pong kanyang anak, siyang cameraman. At tutuwa po ako sa kanya. Nalaman ko po, bilib na bilib po ako sa kanya, stroke survivor pala siya. Dati talagang paralyzed, kalahati po ng katawan niya, di siya makalakad. Pero ngayon talagang parang normal na lang. At hindi naging hadlang ang kanyang sakit para gawin niya ang kanyang gusto. Ang sabi po niya sa akin, Father, second life ko na po ito. At sa natitira ko pong buhay, gusto ko pong interviewin, ma-meet, makausap, yung mga taong hinahangaan ko. At gusto ko pong ma-share yung mga aral, yung mga lesson ng buhay sa ibang tao. Sipin niyo po yun, no? Tanda ka na, senior ka na, may sakit ka. Pero ang lakas niya, hindi siya depressed. Bakit? It is all about her attitude. Amen? How about your attitude? Is it good? Is it bad? Do you have the best attitude or you have the worst attitude now? Because don't forget, your attitude will determine your altitude. Ang ugali mo, ang magdadala sa'yo sa paroroonan mo. Gusto makarating sa langit? Umpisan mo dyan sa iyong pag-iisip. Maganda pagnilayan. Ano bang aking ugali? Ano bang aking pananaw sa buhay ngayon? Binibigay mo bang lahat-lahat mo? O meron ka pa bang iniiwan na kasalanan? Mga kapatid, dalawa po ang susi para maranasan natin ang langit, para tayo masakop ng karya ng Diyos. Una, ang awa at grasya ng Diyos. Pero pangalawa, kapag binigay mo lahat-lahat ng iyong makakaya, hindi mo kailangan na pumasok sa langit. Ang langit na ang lalapit sa iyo. Magdasal po tayo, mga kapatid. Naway parati tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magsawang magbigay, mag-alay sa Diyos. Mapapasayo ang langit. Kung gugustuhin mo, kung pagpapaguran mo, at kung hihingin mo ito sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid ang kahirapang habang dumaraan tayo sa makipot na pintuan ng tunay na buhay Kristyano, idalangin natin ang mawaing tulong ng Panginoon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanan ng mga sumasampalataya, naway tanggapin niya ang lahat ng kultura at tradisyon upang dalisayin at palaguin niya ang mga pagpapahalaga ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng obispo, nawa sila'y laging maging malinaw na tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, sa kanilang pangangaral at sa kanilang mga gawaing pastoral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa dumaranas ng kahirapan sa pamumuhay, alinsunod sa mabuting balita, naway magtamo sila ng ginhawa sa alaalang may gantimpala ang Diyos para sa bawat isa, alinsunod sa kani-kanilang pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos, Ama naming, sa maraming salamat at ginawa mo kaming iyong mga anak kay Jesus, na aming kapatid at tagapagligtas. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na lalong mapalapit sa iyo sa pamagitan ng makipot na pintuan ng tapat na pagsunod sa iyong kalooban. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga hain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong pagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong kinalulugod, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami para sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, daganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, si San Bartolome, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan
at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namamasama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, Kaawaan mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dalawa po ang susi para tayo ay makarating sa langit at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Una ay sa pamagitan ng kanyang awa, sa kanyang grasya. It is not a matter of strength or intelligence, but our salvation is always a matter of God's mercy and grace. Pero pangalawa, if we try to do our best, then the best will also come to us. Remember that your attitude will determine your altitude. Kaya nga po, ngayong araw, para po sa ating pong assignment, dalawa pong bibigay ko sa inyo. Una po, ay pagdasal nyo. Ang dasal ng mga santo, paulit-ulit nila sinasabi, have mercy on me, O Lord, I am a sinner. Minin mong iyong pagkakasala, humingi ka palagi ng tawad. But secondly, have the best attitude. Sa maghapon na ito, huwag mong hahayaan na maging masama, malala ang iyong pag-uugali, ang iyong pananaw. And what is the best attitude? It is gratitude. So, in this whole day, be thankful always. Naman yung mangyari. May utang ka, sabihin mo, thank you, Lord. Sisinungaling na naman yung asawa mo, thank you, Lord. May sakit ka, kumikirot yung katawan, thank you, Lord. The best attitude is gratitude. So your attitude will determine your altitude, will determine you will enter into heaven. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.